Way, paano ka nagsimula? Ang tawag po sa akin is Brother Way. Isa po akong celebrity shaman, tarot reader, psychic, and ghost hunter. May mga clients ako na tumatawag sa akin when it comes to paranormal activities or paranormal investigations. During this time, lalo na ghost month, no? Mga spirits, they are very active. Paano ka nagsimula bilang isang, yung sinasabi mo? Yung starting pala ko way back 2019, that was my third and final spiritual awakening. Before that, nagkaroon ako ng 3 near-death experience. 3 beses, nakita ko yung kabilang mundo. May isang spirit guide na nagsabi sa akin, ang sabi niya sa akin, hindi ka na makakapagtrabaho sa normal na mundo, sa makamundong tao. Ano nagsabi niya? Isang spirit guide ko. Anong pakiramdam mo nun? Natakot ako kasi I have a family. Ang sabi ko, paano yung pamilya ko? Paano lahat na? Huwag mong alalahanin dahil kami nang bahala sa'yo. Merong din advantage at disadvantages to eh. Oo. Na meron kang ganyang talent, di ba? Yes, meron talagang advantage. Ang disadvantage naman is bakit ako nilagay ni Universe sa gantong larangan pero may kapalit kasi. Marami tayong napapanood na mga nagtatarot na pinagkakakitaan nila ng bongga. Yeah. Hindi ko na lang sasabihin or tuturo sino yung isang psychic na kilalang kilala. Ay, may She blind uses item. fear to instigate or mag-manifest na mga nangyayaring sakuna. Ang technique na tinatawag yan is may nakita ka na ako mga practitioners na bumagsak because they are chasing after money. Anong ang pagkakaiba ng manghuhula na tinatanong nila sa ginagawa, brother? Okay. The only difference that I do is mas malalim lang yung understanding ko dito and how to engage sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong, lalo na pag hindi nila masyado maintindihan yung Mga nangyayari mga nangyari. Di ba sabi mo, pag nakita mo yung tao, alam mo na kagad yung aura. Anong aura ko ngayon? Medyo drain ka ngayon. I'm not saying na you have a bad energy, pero kasi deep inside, drain ka na eh. Isa sa nakikita ko sa'yo, by the end of this year, mas magta-thrive ka pa. Claim it. I-claim mo yun. Claim it. Deadma ang nega, deadma ang bash dito sa Vlogs. Buhay ay walang stress, chika-chika lang. Kwento tawanan, kay Romel Chika, good vibes ang tahanan. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, isa na naman pong bagong kaibigan ang ipapakilala ko sa inyo na napatalagang, naku, tarot reader ito at kilalang kilala ito ng mga celebrity na kung saan, naku, marami tayong malalaman tungkol sa nalalapit na Ghost Month dahil August po ngayon and I'm sure handa kayong makinig kung anong bawal at hindi bawal na ginagawa pag Ghost Month. Ladies and gentlemen, Thank you, Romel. Thank you for the invitation. Ano ka ba? Ako nga naiyak. At tagal na po namin binabalak magganito. 2 years ago. Yeah, it's 2 years ago. Ngayon lang natupad. At umuo siya. Talaga naman. Welcome to Romel Chika Vlog. Thank you, thank you. Wade, at syempre, alam niyo po, second meeting lang po namin ni Wade. Nakilala ko po ito kay Jordan Chua. Oo, tapos sabi ko, Jordan, pakilala mo naman ako sa kanya kasi nakikita ko siya nagtatarot trading dun sa isang sulok. Sabi niya, yung pinakilala niya na ako. Kaya eto na, hindi siya magtatarot trading ngayon kasi pag-uusapan natin yung Ghost Month. Yes. Pakilala ka muna, Wade. Wade, paano ka nagsimula? Ang tawag po sa akin is Brother Way. Isa po akong celebrity shaman, tarot reader, psychic, and ghost hunter. Most of na ginagawa ko from day-to-day basis, may mga clients ako na tumatawag sa akin when it comes to paranormal activities or paranormal investigations. Ang nangyayari recently during this time, lalo na Ghost Month, no? Mga spirits, they are very active because ang portal ng kabilang dimension or what we call the spiritual realm is open. Meron kasing ibang misconception
portion na sinasabi na the gates of hell are open during this time of the month. We don't that Hell's Gate. Di namin tinatawag na ganyan. We call it another dimension. Yes. Or another realm. Pero alam mo, Way, bago tayo magsimula, ang lalim na ng pinag-uusapan, sinasabi ni Way, para maintindihan ko natin, paano ka nagsimula bilang isang, yung sinasabi mo? Yung starting pala ko way back 2019, that was my third and final spiritual awakening. Before that, nagkaroon ako ng 3 near-death experience. 3 near-death. Ilang taon na yan? 26, kung hindi nagkakamali. Then, afterwards, may mga certain instances na muntik-muntikan na ako. Nagkaroon ako ng suicidal thoughts. Yung iba naman, muntik-muntikan na akong, as in talagang near-death talaga yung ano. So, parang 3 beses ito. 3 beses, nakita ko yung kabilang mundo. Saan tumatagos yung mga spirits natin, mga afterlife. Alam mo, mahirap ipaliwanag itong pinag-uusapan natin, pero kasi ito si Brother Way, talagang nakita niya kaya ito, bigay mo 3 beses siya kamuntik mamatay. Laging gano'n, nasa bingit ka ng kamatayan, lagi kang nakikita mo kung ano yung buhay after death. Yes. Yun ba yun? Yes, exactly. Oo. Ano yung mga nakita mo? Marami akong nakitang mga souls. Meron din mga what we call elemental spirits. Yung mga hindi natin nakikita sa mga paligid natin like mga kapre, tikbalang, duwende, lamang lupa. So iba-iba. It's part of the creation ng universe. Technically, lahat yan nag-i-exist. Paano mo nalaman na meron ka ng kakayahang nakikita sila? Siguro I was around 7 or 8. May mga nagpapakita na rin sa akin. Then, of course, Chinese kasi ang parents ko. So, growing up with the Chinese parents, iba kasi ang Paniniwala. Oo. Parang lagi nilang tinatanggi. Ay, wala yan, ganyan. At saka sa mga hindi naniniwala, talagang pag hindi mo naman kasi na-experience, diba? Hindi ka maniniwala. Pero ito kasi si Brother Way, kaya siya nakakapagsalita kasi na-experience niya po ang lahat-lahat ng ito. Yes, Oo. totoo. Tapos, di na-experience mo, kamunti ka nang mamatay, nakita mo na ang kabilang mundo, pero nabubuhay ka pa rin, nakakaligtas ka pa rin. Yes. Paano ka napunta sa ganito? Na nagbabasa ka na, nakikipag-usap ka na somewhere, nakikita mo na yung mga bagay-bagay na hindi namin nakikita. Way back 2019, doon ako nag-start. Parang nagpapakina na sa akin yung mga, or nagpaparandam na sa akin yung mga gabay ko, yung mga spirit guides. Paano pakiramdam mo? Siyempre, napaka-unusual kasi noon di ba? Yeah. Anong pakiramdam mo pag nakikita mo sila na ikaw lang nakakita? Medyo weird kasi yung pakiramdam, Nung una. mixed emotions. Nandun doon yung takot, nandun yung kaba. Pero at some point, nagkakaroon ka ng deeper understanding kung anong meron sa kabilang mundo. Oo, kasi bakit nagpapakita sa akin itong mga ito? Yun. Doon nagsimula yung eagerness mong alamin bakit sila nagpaparamdam at nagpapakita sa iyo. Correct. So, as time goes by, may isang spirit guide na nagsabi sa akin, that was during 2020, pandemic yun eh. Ang sabi niya sa akin, hindi ka na makakapagtrabaho sa normal na mundo, sa makamundong tao. Ano nagsabi niya? Isang spirit guide ko. Anong pakiramdam mo nun? Natakot ako kasi I have a family. Ang sabi ko, paano yung pamilya ko? Paano lahat na? Huwag mong alalahanin dahil kami nang bahala sa'yo. Binigyan nila ako ng assurance na hindi pa babayaan ng mga gabay ko ang pamilya ko. In which na, tinupad naman nila yon. Yung first awakening ko noon, dami nangyari sa akin. Nakulam ako, naposes ako, halo-halo. Na-experience ko paano makulam. Eh, di ba pinapagawa yun? Yung iba marunong talaga. What we call yung lihim ng karunungan or LNK. Yung mga iba talagang gusto nilang subukan o pagtripan, gagawin nila yon. Sa mga nanonood, di ba narinig niyo yung kulam? Di ba yung kulam kasi, pag may tao ka daw kagalit, saka ginagawa yun. Yes. Oo. Meron kang taong kagalit, kaya may nagpakulam sa'yo, yun ba yun? Hindi. May nakasama ko before, katulad ko rin. Because I was a novice eh. Novice pa ako nun eh. Wala pa akong masyadong alam talaga. And then, parang ginawa nila akong practice board. Yun yung masaklap eh. Yun yung isa sa mga bagay na talagang ginawa kong parang sabihin na lang advocacy na wag tayong gagawa ng ganong klaseng bagay na alam natin makakapahamak tayo ng tao. After that, nagpalakas ako, nag-ascend ako, nag-ascend, and then eventually na-reach ko yung height ng ng practice ko. Natuto ko mag-tarot reading, natuto kong mag-divination, natuto rin akong anong merong mundo sa spiritual. Yan, katulad ng mga nag-aaral ng ganito, which is esoteric or gnostics. Inaral mo to? Yung mga yan, inaral ko
ko to. Pero yung gift ko, it came naturally. Parang in-improve mo na lang. Yes, parang in-enhance ko na lang siya ng in-enhance. Para lalo mo siyang maintindihan. Yes. I went to a different practice like lihim ng karunungan, shamanism, ayahuasca. Meron din tinatawag ng sa Tibet. Yung shamanism in Tibet kasi magkaiba. So, meron din Thai necromancy. Ang pinaka-interested ako sa Thailand, yung necromancy nila. So, ibig mong sabihin, nagpunta ka pa ng Thailand. Well, technically, dito ko lang siya inaral kasi may mga books na rin ngayon eh. Okay. So, yung sa Thailand kasi, 2021 may nag-introduce sa akin yan. So, bakit hindi mo subukan ng Thai necromancy? In which I did, pinag-aralan ko. Of course, ngayon, malawak na ang ng knowledge sa internet. So, Mas ngayon, madali. minsan, Google, ganyan. Ni-research ko talaga anong meron. Ang galing. Mm. At saka kayo, diba, lahat kayong ganyan, nakakabasa at nakakakita ng mga merong instinct, no? Yes. Meron kayo, kahit hindi kayo magkakakilala, no, meron silang ganon. Yan ang nakaka-believe talaga na hindi mo talaga maipaliwanag. Kahit kunyari, may dumating dito, di ba mararamdaman mo agad, ay, may dala to. Di ba may ganyan? Di ba Yes. may ganyan? Tama ba? Yan yung tinatawag naming aura reading. Or minsan, alam namin kung may sapi ka, may kumukulam sa'yo. Minsan, ramdam ko na yung energy mo eh. Ang pinaka-basic kasi sa mga aura reading is minsan mararamdaman mo na yung or nakikita mo yung aura ng isang tao. Pag alam mong na itong tao na to is negative, ang bigat sa pakiramdam. Kahit ultimong kausapin mo lang ng yung taong yun, ang bigat sa pakiramdam. Yung ramdam mo talaga. Kasi given to the fact na some people can feel the energy of others, ang tawag namin sa kanila is empath. When you're an empath, ramdam mo yung energy ng isang tao. Kung mabigat siya, magaan siya. In my case, minsan nakikita ko kung may ill intentions yung tao. Talaga na mapapaiwas ka talaga no? Yes, oo. Maganda sa kabilang parte, merong din advantage at disadvantages to eh. Na meron kang ganyang talent, di ba? Yes, meron talagang advantage. Ang disadvantage naman, it's katulad ko, may purpose kasi bakit ako nilagay ni Universe sa gantong larangan, pero may kapalit kasi. Ang naging kapalit niya is yung relationship ng mga kapatid ko, parents ko, hindi naging maganda. That is the sacrifice that I have to make. Pero yet again, as a shaman, ang tawag usually sa mga shaman is cursed elite light workers. Cursed elite light workers. Kumbaga, may sumpa kasi to. Oo. If you're going into a deeper understanding bakit may mga shamans, it's because yung generations nila, yan, yung mga lolo-lola, yung mga ganyan, meron silang karma na in which ikaw ang sumalo lahat. Yung sinalo mo to, ikaw yung tinatawag nilang curse breaker. Alam mo, ito, unti-unti na natin naiintindihan yung mga bagay-bagay. Ako, meron akong alam, pero ngayon, mas nalalaman ko na ngayon, ito pala yun. Kaya, di ba nga, sabi nga nila, lahat daw na nangkukulam, nagagawa nila yung pangkukulam, pero may balik sa kanila yon. Yes, that is very true. Yan yung karma na marireceive ng the next generation. So, in short, kahit sabihin mong wala kang lineage or yung successor, let's say anak mo, wala kang anak, mapapasa yan doon sa relative mo naman. Basically, pag nangyari yan, yung lahat ng ginawa mo, sasalun yan is yung mga sumusunod. susunod na generations. Ang hirap din pala yan, no? Yes, it is. At hindi mo pwedeng tanggihan yan, di ba? No, ganito yan eh. Parang may kontrata ka kay Universe na unbreakable. Tipong kailangan mong gawin ito because karma ng family mo, ikaw lahat sumalaw. Kaya nga ang tawag sa amin, the chosen one. Oo. At ito pa, ang nakakaloka, ito yung universe na hindi mo nakikita, nararamdaman mo lang. Yes, exactly. Remember, we humans are also made of energy. Sa larangan ng craft namin, we believe na meron talagang divine creator, may gumawa talaga. Sila Jesucristo, sila yung tinatawag ng ascended masters. Sila Muhammad, sila mga santo natin, mga ascended masters yan. We respect kung ano yung paniniwala din ng Catholics, ng Christians, ng Muslim, pero we don't follow the doctrines of the church or any other church. So we have our rules in life na kung alam namin tama, gagawin namin. Kung alam namin mali, hindi namin gagawin yon. It's between choosing right and wrong or dark or light. Ako kasi, I can do both. Depende kung ano ng needs. Magaling ka kasi di ba, karaniwan kasi ng ganyan, marami napapahamak na mga katulad nyo kapag hindi nila marunong bumalanse. Yes. Di ba? Yan yung mga nababasa ko, di ba? Kasi, at saka marami na rin kung napanood niya ng pag pinili niya ito yung mangyayari. Pero wala siyang choice kasi hindi niya alam kung paano eh. Right and left lang siya eh. Wala siyang gitna eh. Di ba? Wala siyang Yun, gitna. Diba? Ikaw, may gitna ka. May gitna po ako. Why? Lahat ng nangyayari dito sa Earth, we need balance. Balance is the key. Kung walang balance, sample na lang, too much dark can blind you. Too much light can blind you. So, saan tayo? Correct. Kaya nga may yin and yang. Yin.
So, yan yung which we call the balance itself. Kaya lahat tayo, may masamang ugali, may mabuting ugali. Kaya tayo nababalance. O, ayun na. Nakita mo, alam mo, habang nag-usap tayo, habang nagsasalita ka, marami kong gustong itanong na nakita ko na, narinig ko na. Ngayon ko lang napagtatanto na, ito pala yun. Yes. Ayan yung isa sa mga gusto kong matutunan din sa ibang tao na when I share my knowledge, hindi ako madano pagdating sa mga knowledge. Kaya sinishare ko yan sa iba, bakit yung ibang tao, bakit nagkakamalas-malas, yung ibang tao ang sobra namang swerte. May ganun eh. Bakit? Pwedeng kasi itong tao to na sobrang swerte, yung past niya, ang dami niyang ginawang good karma. Okay. Itong isang tao na sobrang malas, sa past life niya, pwedeng ang dami niyang ginawang mali. Paano natin babalansihin yon? Pag alam natin na minamalas tayo sa buhay, kahit konting bagay, magbigay tayo sa mga nangangailangan. Kahit sabihin mong, hindi yan pera, hindi yan gamit. Yung good deeds mo, yung oras mo para pakinggan sila, yan yung ginagawa ko eh. Kasi besides tarot reading, nag-life coach din ako. Ayan, no? I help others during their struggles. Tinutulungan ko sila para i-lift sila pataas. Kaya siguro I would say, through the past 6 years na naging practice ko to, natutunan ko paano hilain yung mga tao pataas. Ang galing. Hindi sila hatakin pababa. Ang mali lang ng ibang tarot readers is they use fear-mongering instead Ano yun? of, ang fear-mongering parang tinatakot pa nila yung kliyente nila para bumalik sa kanila, which is very wrong. Ang dapat ginagawa ng karamihan ng mga tarot readers na tulad namin is to give them enlightenment, give them courage na babalik ka sa akin na alam kong tanyag ka na. Ako mismo personally, takot akong magpa-read. Kasi ayoko makarinig ng nega. Kasi iisip-isipin ko yun eh. Yes. Iisip-isipin, yun pala. Kaya makikita nyo mga kachika na yung pag-uusap namin na meron kayong matutunan na sinabi niya na kaya kayo binibigyan ng mga sinasabi, nakikita lahat na binabasa, pinaparamdapot yun, pinipilter niya na yan. Yes. Actually, yung tarot reading is guidance. Hindi siya fortune telling. Maraming misconception when it comes to tarot reading. Kaya minsan binabash kami ng mga church, binabash kami ng mga ibang tao na it is a work of a devil, ganyan. Yes, totoo naman. Tarot reading is a form of divination. But however kasi, this is a mere guidance. Kaya nga ginagamit natin to as a tool para i-read ang energy ng tao. Ano yung current energy nila. Para may iwasan yung mga negang mangyayari. Oo. Okay. Ang tamang tawag sa amin as tarot readers is energy readers. Dapat yun pala. Yes. It's not fortune telling. Pwede namin makita ang kinaharapan mo, Future. yung future mo, depende sa current state ng energy mo. Ngayon, ang gagawin namin, pag alam namin na medyo down ka or mababa yung frequency mo, vibration mo, ililift ka namin pataas para hindi ka sumadsad pababa. Ayun. Kasi whenever you think of negative thoughts, you are more attracting more negative. When you think of positive thoughts, you're attracting more positive. Sample, pera. Pag lagi mong iisipin, ang daming kong bayarin, ang daming kong gastusin. Tignan mo, sasabihin ni universe sa'yo, ay, yun pala gusto mo. O sige, bigyan pa kita ng marami pa. So dito na papasok yung kahit anong dayo, kaya ko yan. Yes. Kaya ko yan. Meron akong pambayad dyan. Yun! Dapat think positive. Yes. Magpakatotoo tayo. Marami tayong napapanood na mga nagtatarot na pinagkakakitaan nila ng bongga. Yeah. Kaya marami nagbabiral. Alam nyo kung bakit nagbabiral. Kasi interesado yung mga tao sa mga negative nilang sinasabi, di ba? Exactly. O, Kasi di ba? hindi ko na lang sasabihin or tuturo sino yung isang psychic na kilalang kilala. Ay, may She blind uses item. fear to instigate or mag-manifest na mga nangyayaring sakuna. So, I'm not pertaining anyone, but ang technique na tinatawag yan is collective energy. Ayun. Nangongolek siya ng energy ng tao using their fear Yes. para mag-manifest yung mangyayari. Oo, mag-manifest. At alam mo yun eh. Pag-usapan siya, yun eh. Yes. Kaya pala dapat sa lahat po ng gustong kumausap sa kanila, yung magpagawa, magpabasa ng mga, dapat alam mo kung sino yung nagbabasa sa'yo ng future. Yes. Yun yung isa sa mga ginagawa ko sa iba. Instead of takutin sila or para magkaroon pa sila ng isipin nila, hindi sila makakatulog ng gabi, paano nila yun. Marami akong cases na ganyan na nagpahula sa iba tapos na-embed yung thoughts nila yung negative. Totoo. Until such time na lumapit na sila sa akin, Sir, bakit ganito yung sinabi sa akin ng isang manghula? Sabi ko, mali ang ginagawa nila. Instead of maging positive
positive ka, nagiging negative ka because of that thought. Maraming gustong magpahula pero natatakot. Yes. Kasi naunahan na sila ng napapanood nila. Naku, sasabihin na may mamamatay, may mga ganyan. Oo. Yun eh. Now, gets ko na. Yan. Mm-mm. Kaya magtataka ka, bakit maraming mga celebrities, politicians akong naging kliyente? It's because what I do is give them good advice. Let's say mga gusto nilang malaman or parang gusto nilang pwedeng nilang gawin sa problema nila. I give them the best advice that I can give for them. Pero ito ba, meron ka ba mga bagay-bagay, halimbawa nagbabasa ka ng tarot, may nakita kang hindi maganda? Meron. Marami na, actually. Anong ginagawa mo doon? Actually, akong ginagawa ko, kung may nakita man akong na negative, pari tinatawag ko yung baraha. Magtatanong sa akin yung client. Naku, ano? Sir, bakit ganyan? Sabi, ma'am, kasi may nakita ako, but I don't want to manifest. Yun yung lagi yung sinasabi. Ayun. But if you are willing or gusto nyo marinig talaga, I can do that with your consent. Dapat kasi may consent tayo doon sa tao. Tama. It's a form of respect doon sa Oo. kliyente mo. At saka Ganun siya. para ma-handle din nung nagpapahula Yung emotions. Yes. Natatakot ako kasi baka ayoko magparid talaga. Never ako nagparid kasi meron akong pag narinig ko na yan, tatanim na yan kahit ano. Yun lang naglalaro sa isip ko. Yung pala yung dapat pala ganun. Yes, Natatanong, gusto mo bang malaman to? Pero kung ako sa'yo, wag na. Di ba? Ganun ganon. dapat. Kasi some people cannot handle their emotions very well. Naintindihan ko yung fear nila. And yan, siguro I would say that's the best trait of the Pisces. Kasi Pisces ako eh. May Pisces din ako. The best trait of the Pisces is, although they're very emotional beings, sobra. however kasi, yung nararamdaman ko yung takot ng isang tao, ano yung mararamdaman nila. Kumbaga, I'm putting my shoes on their shoes. Para sabihin ko lang na, I respect your emotions, ano yung nararamdaman mo, but let me enter your house para mabigyan kita ng enlightenment. Ganun ako kasi. Ayun. Dito pumapasok, nakita nyo, yung pinag-uusapan namin, dapat balanse. Hindi lang right and left. May gitna. Yun ang ginagawa niya. Laging binabalance niya yung emosyon ng kausap niya, emosyon nung sinasabihan niya ng kliyente niya. Dapat pala ganun. Yes. Sa mga kapwa Sa tarot mga readers ko rin. nag-aral talaga, Yeah. na tulad mo, inaral talaga ng malalim tong Yung iba kasi, although they have the talent, Oo. they have the ability, pero kasi yung understanding nito, they have to dig in deeper. Correct. Yun. Nasa 70% na ako na, alam mo yun, na naiintindihan ko na ang mga nangyayari. At ang nangyayari na lalo na sa dami-dami sa social media na nagbabasa ng mga ganyan-ganyan, kung ano-ano, di ba? Oo. Sa TikTok nga, dadaan ka lang. Kung ano-ano, sabi ko, parang ayoko namang silang siraan, pero dapat talaga mag-iisip din tayo. Yes, actually. Yung nakikita kong ibang tarot reader sa TikTok, I understand we have to make money. Oo, naiintindihan naman we have natin to earn yun. a Oo. living. Ako kasi, hindi lang ako kasi nagpo-focus sa isang bagay. Nagpo-focus din ako sa life coaching, nagbebenta rin ako ng mga amulets. Kumbaga, huwag tayong maging nasa isang box lang, na nandun lang tayo. Kailangan maging open din tayo sa ibang bagay. Ayan. If it doesn't work out, then find another one. Ganun ako eh. Kung alam ko na, hindi mag-workout to, sige, shift Hanap naman tayo ako sa sa- ibang products. Tama. Ganun lang yun. Dapat talaga ganun. Mm. At ito na, alam ko sa inyo, sa lahat po ng nanonood, gusto nyo malaman. Ito, papasample po. Si Brother Ray. Bigyan natin siya. Total, ghost month naman yun. Katulad natin, sinabi mo, characteristic ng Piscean. Yes. Magsimula tayo sa Aquarius. Okay. Ang mga Aquarius usually is mga very rebellious but they're also very creative. And ito yung mga taong hindi nila gusto yung conventional ways. O mas open sila sa mga bagay na, kumbaga, they're into something new. So when it comes to, let's say, parang new technology, new ideas, open sila sa ganon. Ayaw nilang nasa doon lang sila. Yung mga nakasanayan, ayaw Oo. nila doon. Yes. Gusto nila bago. Mm. Oo. Yan. Yan ang Aquarius. Yes. Aries. Ang Aries, yan yung mga fire element yan eh. May Aries kasi na like yung isang friend ko, kapatid siya ng predecessor ko, si Henry Palacios. He's a well-known astrologer. Si Hans kasi, magaling siya sa ideas and everything. Pero when it comes to on the middle or last part, medyo nag-slow down. May mga ugali sila na, but very understandable naman bakit. Taurus, nako. Ito yung mga kasundo natin mga Pisces din. Oo. Very hardworking ang mga to. Pero, ang masama din sa ugali ng isang Taurus is mabilis din silang mauto. Ayan na. Yung cameraman ko, si Tom yun. Si Tom. At saka, So, sobrang mga may to- love, di ba? Pag when it comes to love life, I would say baliw, yes. Pero at least, hindi, may mga Taurus akong friends na ganyan eh. Oo. Even yung dating ka-office mate ko sa United Airlines. Di ba? Oo, ganyan siya. Pero they're very independent. Ay, Yun.
Oh, ayan ha. Ayan, may libreng basa ka na to, ma. Yung cameraman ko. Kasi nakikita kasi siya sa ano eh. Gemini. Yun. I was about to say that ng Gemini yung next. Alam ko, nakita ko na eh. Gemini may dual personality to. Ayan na. Pero may magandang traits din naman ng Gemini. Very approachable. Pero may isang side kasi ng Gemini na Hindi ano eh, maganda. na hindi maganda. Two-faced siya. Kung titignan natin. Oo, dalawang... Yung iba naman nakakasundo ng mga Gemini. Katulad ng Pisces, medyo iwas tayo dun sa kanila. Kasi iba ang personality nila eh. Ayan na. Oo. Cancer. Cancer is a water sign. Very emotional to, katulad natin mga Pisces. So, hindi nagkakalayo yung ugali ng Pisces at saka Cancer and they get along very well. Ay, totoo. Oo. Leo. Leo, ito ang mga superstar. Ay, totoo. Oo. Kung makikita natin, karamihan na sa showbiz industry, Leo. Bakit? Ang energy ng Leo is very attractive eh. Pag nakikita sila ng tao, parang silang superstar. Ay, may talaga second glance talaga. Oo. Ay, may dating, gano'n. Pwede ba magpapalit ng ano? Virgo. Ang Virgo, katulad din to ng Aquarius, very independent. And at the same time, may ugali sila, they want to work alone. May pagka-ano din to eh. Most of the Virgos that I know, medyo may pagka-introvert. Parang makasarili. Oo, makasarili. Not exactly makasarili. Parang may sariling mundo. Oo. Ayun. Yun. Libra. Libra, kaya nga Libra, very independent yung mga to. Very liberated. And gusto nila is yung someone na magmamatch dun sa personality nila. Oh, mahirap din ito. Oo. Kasi, Very perfectionist ang mga Libra. Yun. Knowing them knowing them. Scorpio. Nako, asawa ko yan. Okay, I'm not saying, hindi naman sa binibiro ko yung asawa ko, but my dad is a Scorpio. They're very perfectionist and detail-oriented. And when it comes to family first. Yan sila. Kaya ang Pisces and Scorpio, they get along well, pero minsan kasi ang Scorpio, very fiery yan. Very feisty. So, ang ginagawa ng mga Pisces is tayo yung nagpapakalma sa kanila. Oo. Teka, ano ba siya? Kaya doon nagkakaroon ng balance. Oo. Yan. Yung Sagittarius. Ang mga Sagittarius, ito yung mga taong well-balanced beings. Ay, talagang Oo. disiplinado. Disiplinado yung mga to. Oo. Yan. Eto na, yung Capricorn. Capricorn, may pagka ganon. Yung iba, kasi weirdo, no? may pagka weirdo sila, but they have this lovely personality. Kumbaga, when they give, they give. Very generous to mga Capricorn. Pero yun nga lang, when things got ugly, dyan medyo Lalabas sila. na yung ugali. Oo, lalabas yung ugali nila. Pagka makasarili yung mga Capricorn. Parang iiwanan ka na lang sa ganyan. Bahala ka na. Yun. Ayan, sa lahat po nanonood, nakita niyo mabilisan to, on the spot to, at walang binabasa ito, ha? Ganun ka, si Brother Way. Grabe. Eto na. Gusto ko malaman ito na dahil sa maraming natatakot pagdating ng August. Kasi ito yung ghost month na tinatawag. Ano ba yung ghost month na tinatawag? Kasi siyempre, pag ghost month, iniisip na, naku, may multo sa August. Hindi. Diba? Parang ganyan, diba? Yan yung mindset ng iba. Pero kasi, ang ghost month in our Chinese tradition kasi, lalo yung mga Chinoys na katulad namin, ito yung month na yung kabilang dimension nagbubukas. Kumbaga, if you watch yung Disney na Coco, it is the same na Ganun talaga. tumatawid yung mga ancestors natin para mag-offer tayo. May pagkahawig yung Coco at saka yung sa tradition namin eh. So, ito, it starts at coming August 13. Ang simula ng August ng Ghost Month. Yeah, simula ng Ghost Month. Ang festival niya is August 27. Ano yung festival na tinatawag? Festival, ito yung dito na kami nag-aalin mga food, nagbaburn kami ng paper money, nagsisindi kami ng insenso in respect to our ancestors. Yung mga yumaon namin mahal sa buhay. It will end at September 10, parang 29 days. Ang Ghost Month usually starts at the 7th lunar calendar month, 15th day. Nag-iiba talaga yung dates niya. Hindi siya yung taon-taon, ganun. Yung same date, hindi siya. Lumilipat po yan. So, 29 days. Medyo short. On the previous years, kasi medyo mahaba yung days. So, this medyo short. Ito yung mga moments, katulad yung kahapon, yung doon kala Sherry, doon sa set nila, may paranormal activity. So, very active sila sa mga ganitong panahon. Ako naman, pag mga ganyan, minsan kinakausap ko lang, or minsan kailangan mo silang hulihan pag matigas ang ulo. Inuhuli yung bad spirit. Yes. Naku, alam mo, minsan gusto kong sumama sa'yo kung paano ka manghuli. Maraming nag-aabang na rito. Ano ba ang mga do's and doesn't sa araw ng Ghost Month? Ano mga dapat gawin at hindi ginagawa pag Ghost
month? Doon muna tayo sa don'ts. Sa dome. Okay? Yung sa don'ts, kung mayroon kayong isa-sign na major contract, deals, paliban nyo muna. After September 10, that's good. And then, secondly, wag kayong magsampay ng clothes nyo sa balcony or sa sampayan nyo sa labas, lalo na sa mga carport area. Pwede kasing sumama yung mga ligaw na kaluluwa dun sa mga damit. Like, for instance, yung nangyari kala Boss Jowa tsaka kay Sherry. Ayan yung jowa. Yan. Ito, panoorin niyo po ito. Alas 12 ng madaling araw, may ganito nangyari sa labas ng kwarto namin. Bigla na lang may tumapon na gamit sa labas ng kwarto namin. Kaya naman tumawag agad kami ng eksperto kinabukasan. So guys, dito kayo ngayon sa bahay. Ano siya? po yan? Bata, binata. Binata to. The other one is, wag muna kayong mag-travel ng malayo kasi nagiging prone din to this month sa mga aksidente, sa mga mishappenings. Meron din naman iba na nagta-travel pero yung madalian lang. Okay lang yon. Basta gawin nyo during daytime. Pag nighttime, medyo Mas kung dali kailangan pa. nyo magpalipas ng gabi, gawin nyo. And then, the other one is, iwasan nyo muna anything sa construction, magpukpok, mga gano'n. Pero pag nasimulan na, that's fine. Pero pag magsisimula pa lang, iwasan nyo muna this ghost month. Kasi baka may ma-disturb tayong mga spirits din na minsan hindi natin masabi bakit nagkakamalas-malas yung yung bahay hindi matapos-tapos. May mga ganyang instances din. And then, isa pa is iwasan yung sumipol paggabi. Kasi paggabi, usually dyan very active ang mga spirits eh. Kumbaga pag sumisipol kayo sa labas, nag-a-attract kayo ng mga spirits. And then the other one is iwasan nyo muna mag-night swimming hanggat maaari. Tapos yung sa mga magbe-birthdays, ito yung importante. Iwasan nyo muna mag-ingay, karaoke, or going to the clubs. Iwasan nyo muna. As much as possible, ma-lessen lang yung noise kasi it could attract spirits din yon. Isa yun. So yan yung accustomed namin na tradition. Kami mga Chinoy. Yan. Ayan, yan ang mga hindi dapat gawin. Ngayon, yung mga dapat gawin, ito na yon. Ayan. So, Maganda yan. yung mga dapat gawin during this month, katulad yan, kami mga Chinoy, may mga accustomed tradition na kami, like offering food sa mga ancestors namin, nagbe-burn kami ng insenso, nagbe-burn kami ng paper money, yun yung sa mga yumao naming mahal sa buhay. We try to honor them. As much as possible, maglinis din kayo sa loob ng bahay, mag-declutter kasi yung mga kalat din natin sa bahay, lalo na yung mga nakatambak, pinamamahayan po yan ng mga spirito. Iwasan nyo na magkaroon kayo ng kalat sa loob ng bahay. May mga instances na rin ako dahil nakatambak yung mga boxes niyo sa bodega, pinamahayan. Ang nangyari, yung isang employee nasapian. So, yun yung iiwasan natin. And then, isa sa mga offer prayers, pinaka-importante sa mga yumao natin sa buhay. And wag tayong basta-bastang gumawa ng major decisions during this month. Kung kaya nyo pa ipagpaliban nyo muna. Maraming makaka-relate sa atin dito kasi alam mo mga viewers natin mahilig sa mga ganito. Siyempre, hindi naman lahat, pero marami rin may gusto. Hindi naman to sa pilitan. Hindi nyo gusto itong pinanood nyo, lipat na lang po kayo. Pero I'm sure, pagdating sa mga ganito, ang mga Pilipino talagang patok na patok ito. Yes. Ang mga Pinoy kasi, very curious din yan. Oo. Yun nga lang, ang masama kasi sa iba, pinapanood nga nila, kaso lang, yung faith nila, dun naghihinder. So ako, ang sasabihin ko lang sa mga tao is, what we're doing, our craft, we will respect what you believe in. Kumbaga, give and take lang tayo. Walang bastusan, walang sino mas magaling. At lahat ng pinaniniwalaan natin, nag-exist naman yan eh. It depends on your faith kung ano ang pinaniniwalaan nyo. Kasi ang paniniwala ko is much more different from my understanding on my perceptions compared with the doctrines na inaano ng mga simbahan, sabi na natin, Bible. Of course, lumaki ako sa Catholic school and I know kung ano yung doctrines ng church. I was also a member of Knights of Columbus before I entered into this craft. Kaya nagkaroon ako ng much more deeper understanding on the spiritual side. Kaya siguro nilagay ako ni universe gawin yung trabaho na hindi kayang gawin ng iba. Kasi may mga instance na yung ibang pare hindi nila kaya during yung mga exorcism, yan. malakas. So they turn to us. Nirerespeto din namin ang mga pare. We're not like others na parang tinatakwil kami. Alam namin tao ka, irerespeto ka namin. Yun ang dapat ang tandaan natin. Yes. Being as a human being. Correct. Yan. Respect na lang. Kung hindi mo gusto, respetuhin mo na lang. Hindi yung maninira ka pa. Alam mo yun, dami-dami kong naiintindihan. I'm sure lahat din nanonood sa atin ngayon, naiintindihan nila yung mga bagay-bagay na napanood nila.
nabasa nila na ito ngayon, no, pinag-uusapan na natin. Yes. Siyempre, lagi nilang sinasabi nung, naku, mahal kasi magpaganyan. Oo. Di ba? Yan ang nosyon ng mga tao eh. Mahal. Meron siguro talagang, may pricey din talaga to, di ba? Yes. Actually, ang space cleansing na ginagawa ko, medyo pricey talaga siya. It requires my energy para kausapin yung mga spirits, to deal with them. Hindi rin madali. Kumbaga sa karamihan ng mga sundalo at pulis natin, yung isang paa nila nakabaon na sa isang hukay. Yun lang hindi nila maintindihan. Pero whereafter is yung peaceful sleep nyo, yung welfare nyo, na hindi kayo, walang mangyayari sa inyo, yun ang pinoprotektahan namin. Ang money is only secondary. Ang pera pwede man kitain yan eh. Pero yung peace of mind mo, hindi yan nababayaran. Kaya most of my clients na lumalapit sa akin, lalo na yung tiwalang-tiwala na, wala na silang pakialam kung magkano ibayad nila. As long as they have that peace of mind, makakatulog sila sa gabi na hindi sila ginagambala ng mga spirito. Yun yung after ko. Kasi may ibang mga practitioners yung ginagawa nila. Pag nakita nila mayaman yung kliyente mo, ayan, dyan na sila. Kung ano-ano na mga sinasabi. May iba na, may nakita ka na ako mga practitioners na bumagsak because they are chasing after money. Sinabi sa akin ng guide ko, kami nang bahala sa'yo. Kumbaga, yung money, it comes, naturally na lang sa'yo eh. Basta ginagawa mo yung mission calling mo, yung calling. Yung Yeah. calling, ginagawa mo yung sinabi nilang gawin mo, sila na nagpo-provide para Yes, sa'yo. yung wala kang nilolokong tao, wala kang nagabrayadong tao, you're just doing what you're meant to do. Ibibigay ni universe yan lahat sa'yo. I didn't ask for yung mga expensive clothes. I don't need that actually. Pero may mga clients ako nagbibigay talaga. Kasi nararamdaman nila yung peaceful Yes. sila. Diba? Yung token of appreciation nila sa ginagawa mo because not everyone is capable doing it. Minsan may mga testing yan eh. Tinetest ka ni universe na, sige, bibigyan kita nitong client. Tignan ko kung garapal ka o hindi. Yan. Diyan maraming bumabagsak. I've been doing guestings, interviews kahit sa ABS-CBN and Radyo Pilipinas. Pero nililo lang ako. Hindi naman ako katulad ng iba, kailangan pasikat pa, no? If you're up to the job and yung sinasagot mo yung calling mo, si universe ang bibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Oo, kasi di ba, mga kachika, marami na tayong naglabasan sa social media na nakilala. Ang tanong, nasa na sila ngayon? Yun. Yung iba, wala na. Wala na. Yung iba, nawalan na sila ng ability. Yung iba, nawala. Kasi universe will take away everything that you have pag masyado ka ng nagmataas. Pag masyado ka ng binahawi greedy. ng lahat. Babawiin yan sa'yo. I've seen some na gano'n sila bumagsak. Yung iba naman, wala na. Nawala. 6 feet under na. Anong masasabi mo sa mga kababae natin na walang lakas ng loob na kumausap sa katulad mo? Sa mga gustong magkaroon ng consultation sa akin, feel free to approach, walang problema. Very approachable and ako po mismo ang sasagot sa mga queries nyo. Ang requirement ko lang dyan is please respect our craft. Yun lang yun. Kahit ano man religion nyo, you are very welcome. And sana magkaroon po tayo ng respeto sa bawat isa. Kahit ano man paniniwala natin or kahit ano man faith natin sa Kasi ako mismo naniniwala din sa Diyos. Yes. Alam ko may divine creator and it exists. Same as yours, yung mga Katoliko, yung mga born again. I don't care kung ano yung paniniwala nyo. As long as in-approach nyo ako, you need my help, you need my consultation, nandito lang po ako. You may approach me anytime, anywhere. Anong ang pagkakaiba ng manghuhula na tinatanong nila sa ginagawa, brother? Okay. Basically, ang mga manghuhula or fortune tellers na tinatawag natin, seers kung tawagin natin. Ang mga seers, they are also gifted beings. Okay? Katulad din namin, we have psychic abilities. Anong pwedeng mangyari, anong pwedeng maging ng isang tao, future na isang tao. Yet again, everything requires energy exchange. So ibig sabihin, ang serbisyo po namin, hindi po libre. We can do it from time to time as a charity, lalo na yung mga kapuspalad dating mga kapatid na kailangan naman talagang tulong. Pero again, wag lang abusuhin. Itong mga katulad ng mga manghuhula, mga katulad din namin yan. Walang pinagkaiba. The only difference that I do is mas malalim lang yung understanding ko dito and how to engage sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong, lalo na pag hindi nila masyado maintindihan yung Mga nangyayari mga nangyari. Ako, I gave them proper advice kung anong dapat nilang gawin. Besides tarot reading, yung nakikita ko sila, I give my advice as a life coach, love life, mga ganyan, or pagdating sa pagkaperahan, binibigyan ko sila ng free advice, anong dapat nilang gawin. Actually, may na-resolve nga ako na isang former office mate ko to sa isang firm, sa trading firm. Nagkaroon siya ng problema
problem sa pera. Sabi ko, the more na umuutang ka sa iba, the more na babagsak ka. Mag-ano ka ng another job na suit sa gusto mo, at the same time, hindi na to toxic. Awa ng Diyos, naka-survive siya. Yan yung proper advice dapat. Hindi yung aasa ka sa mga katulad namin na will give you something na parang magic. No. Ito, it's more on my philosophy and more on, parang critical thinking to eh. Yung perspective. May mga perspective ko. Kasi nanggaling din ako sa corporate eh. Before umano ako dito sa mundong ito, I'm happy where I am. Yan yung difference lang before. Before, nasa corporate ka, you're working with the biggest firm. Pero Ito yung calling mo, toxicity, mas masaya ka dito. mas masaya ako dito. Brother, sabihin mo sa kanila, sa ating mga kachika, kung ano yung mga ini-offer mong services sa lahat ng gustong kumontak sa'yo. Sa lahat ng gustong kumontak sa akin, ito yung services ko. I do space cleansing sa mga bahay, lalo na kung may mga paranormal activities or mga may poltergeist. Secondly, may tarot reading din ako. Meron din akong lucky charms and amulets na enhancers. Ito yung magpapaano sa inyo, magkakaroon ng Activate, boost. ano ba? Activations. Oo. Yan. Para at least medyo gumanhawa tayo sa pamumuhay natin. I also do life coaching. Sa mga gusto magpa-life coach, you can approach me. Of course, lahat po ng ginagawa ko may certain energy exchange. Yan po. May certain energy exchange. Yan, napakagandang pakinggan. Pero alam mo, ang ganda ng kwentuhan natin ito. Marami tayong nabuksan. Yes. Marami tayong tanong na gusto nilang malaman na ito na-open na kayo sa sinabing po kayong matakot magpabasa, lalo na sa kanya. Hindi kami kailangang katakutan. And we are here to help. We're here to give you proper advice. Kung meron man kayong pinagdadaanan, just approach us and we're more than willing to help you. Bigyan mo sila ng mga babala. Kumbaga sa may mga kwak-kwak doctors, di ba? Nagkalat. Paano nila malalaman na kaharap nila ay legit at nagpapanggap lang? Para ma-discern nyo kung legit na katulad namin, mga tarot readers, mga healers, sabihin natin space cleansers. Unang-una, wag kayong basta-basta maniwala agad-agad. Magkaroon muna kayo ng discernment or tignan nyo muna yung reviews nila sa FB, sa TikTok, sa Instagram. Tignan nyo muna. And secondly, wag kayong papalit-palit din ng reader. Minsan kasi, pag nagpapalit-palit kayo ng reader, your energy could change anytime. May sasabihin isa na hindi sinabi ng isa, nagkakaroon ng comparison. When you stick to one reader na kung saan kayo komportable. May ibang clients kasi na palipat-lipat sila, tapos naguguluhan sila. Katulad din sa mga manggagamot, sa mga healers din. Pag palipat-lipat ka ng doktor, walang masama kung magkaroon ka ng second opinion. Kailangan That's fine. one at a time. One at a time. Tapusin mo yung isa sa kakalumipat, hindi yung balik-balik ka, nag-kino-compare mo yung mga sinasabi sa'yo. Very bad yun. Yes. And thirdly, walang katulad namin na nagfo-force sa inyo na bumili ng anything. Ako, nagmamarket ako ng amulets ko. Pinopost ko lang to. But I'm not forcing anyone to buy it. Lalo na sa nagpaparid sa akin. Not unless if I advise, katulad ng kahapon, may isa akong client na gusto magpa-tarot reading. Kaso, nakita ko ang sama ng aura niya. Sabi ko sa kanya, ma'am, pasensya na, hindi natin madadaan to sa tarot reading. What I can advise you is, kailangan nyo ng lay. Ngayon, yun yung charm na binibenta ko coming from Thailand. She's very happy. Happy siya sa kasi resulta. hindi ko finurse yung service ko sa kanya. In which alam niya, wala rin maitutulong ang reading. So she needs enhancers. And she's very happy. Ngayon, positive na siya. So yan yung yan yung legit. Oo, dapat ganon. Hindi lang yung pagkita. Yes. Hindi lang yung pagkita. Kailangan pagtulong. Mas nakakalamang ang pagtulong. Exactly. Kaya sinasabi ko, money comes in second eh. Oo. Sa akin, hindi ko sinasabi, hindi importante ang pera, pero secondary lang siya sa akin. Lahat Yan. ng bagay talaga. Dapat hindi talaga nangunguna ang pera. Baka sabihin nyo, kailangan lahat natin ng pera. Pero sabi nga niya, lahat naman tayo, pag gumawa ka ng tama, bumabalik ka ng bonggang-bongga. Yes. When you do good deeds, Oo. it creates good karma. It will come back to you tenfold. Lagi kong sinasabi yan sa iba. Kahit minsan alam natin na medyo kapos tayo, gumawa pa rin tayo ng tama. Pag nakita naman in universe you're deserving, bale mo, isang araw bigyan ka ng, ito na sa'yo. Ito yung kapalit lahat ng kabutihan mo. Kaldo. Yun. Diba? Ang galing. At least nakilala niyo na po, isa na naman po pinapakilala ko sa inyo na mga legit dito sa aking vlog. Kaya alam niyo na ang gagawin po ninyo. Sundan niyo siya sa kanyang mga social media accounts. Yes. Sa mga gustong mag-follow po sa akin, you can easily follow me. Weilim, that's W-E-I space L-I-M. Pag nakita niyo yung medyo dark ang suot and yun po ako. Legit po yan. And sa mga gusto po mag-message po sa akin, feel free to do so. If you have any questions, kahit violent reactions, tatanggapin ko rin yan.
So, i-message nyo lang ako anytime. And I'm more than willing to answer it sa kaya ng apat na makakaya ko. Siyempre, kaliwat kanan ng ang schedule ko. Yeah, minsan wala na rin akong time sa sarili ko. The only time that I'm having, minsan Mondays na lang para sa family ko. Anak ko nag-aaral din. So, yun yung time ko para for them. Ayan nakita niyo naman si Brother Way Lim. O, diba? Thank you very much. Thank you. Alam mo, kanina pa lang sa ito, bago tayo matapos, talagang dami tanong bago matapos, ito talaga last. Ito talaga last. Di ba sabi mo, pag nakita mo yung tao, alam mo na kagad yung aura. Anong aura ko ngayon? Medyo drain ka ngayon. Ang nakikita ko, I'm not saying na you have a bad energy, pero ang nafe-feel ko sa'yo kasi, although you're very eager, kumbaga sabihin na natin energetic, pero kasi deep inside parang drain ka na eh. So, what I would advise is, magkaroon ka ng self-care. Take a moment sa mga, gusto magpaspa or take a time out. Yung do what you love, ano yung makakapag-relax sa'yo. And of course, ang isa sa nakikita ko sa'yo, by the end of this year, mas magta-thrive ka pa. Claim it. Galing yun. Claim it. Yun. Thank you very much. Natupad na rin ang aking nakapag-interview na rin ako na isa talagang Chinese na naman to. Kasi usually, Filipino, Yes. Chinese naman ngayon. So, iba-iba na tayo ngayon. Level up na talaga tayo. Actually, I'm not the only one na Chinoy na may mga ganitong ability. Marami din po kami na hindi lang silang vulgar or they don't want exposure. Pero sila, when it comes to this practice or craft, tahimik lang sila. Low-key lang. Yes. Oo. Pero ikaw, ito na eh. Well, Kasi sabi ko, ang lalaki na ng mga kliyente mo. Naglalabasan na sa social media. yeah, I Oo. understand. Pero sabi ko nga, kahit anong taas ng inabot mo, stay Dapat. low-key. Be humble. Diyan makikita ni universe kung karapat-dapat ka. Kung gusto ni universe na sumikat ako, I would humbly accept that. Pero hindi ko sasabihin na sikat na ako, no? Kasi magkakaroon tayo ng ego. Oo, kami ang makakapagsabi na sikat ka na. Kami mga, kami mga friends mong nanonood sa'yo. Thank you very much. Thank you, Romel. Maraming salamat at natupad na rin. Next time, may gagawin tayong isang pasabog. Of course. Thank you very Thank you. much. So mga kaibigan, kung marami pa kayong tanong, hindi pa lang naman po, una pa lang po ito. Mapapanood nyo lang sa mga bagay-bagay na marami pa tayong tanong, alam ko. Kaya po mga kaibigan, sa akin vlog, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay chika lang. Ganon. Thank you! Thank you, Romel. Thank you. Deadma ang nega, deadma ang bash dito sa Vlogs. Buhay ay walang stress, chika-chika lang. Kwento tawanan kay Romel Chika. Good vibes ang tahanan. Ganon!